Hi guys! Welcome back to About Wrath. At itong video na ito ay isa na namang storytime video kasi napakarami sa inyo ang nagre-request na gumawa ako ng isa pang Chicken Joy. At alam nyo namang hindi ko kayo kayang tiisin. So please, ituring nyo na lang na pasasalamat ko sa inyo itong mga videos na ito. So mag-request pa kayo ng mag-request kasi hindi ako magsasawang tuparin ang mga request na yan. Okay? So itong storytime natin today, feeling ko magiging controversial ng kaunti. Feeling ko may mga taong magagalit sa akin. Kaya gusto ko lang magbigay ng disclaimer na lahat po ng ikukwento ko ngayon happened 2 years ago. So yes, natuto na po ako, na-realize ko na po yung mga maling bagay na nagawa ko. Lahat naman po tayo nagkakamali. At ngayon pa lang, gusto ko nang mag-sorry kasi sa story time na ito, medyo kontrabida ang aking peg. Anyway, let's start. So, 2 years ago, graduating na ako nun sa college and medyo nahuhumaling ako sa isang application sa phone called Tinder. By the way, hindi po ito sponsored ng Tinder ha. And kayo dyan, wag kayong pa-inosente. Alam nyo kung ano yung Tinder. Tinder is a mobile application in which you could browse yung mga tao around your area at makakategorize mo sila from like to unlike. Okay, kung bet mo ba o hindi. Ganon. Tapos, kapag pareho kayong nilike yung each other, Tinder will call it as a match and that's the only time when you can talk and chat with each other. So from there, you could be friends and even blossom to something more. So anyway, while swiping yung mga profiles doon sa Tinder, meron akong mga ina-unlike at meron din akong nilalike. At isa na doon si, pangalanan natin siyang Josh. Okay, para hindi halata. So, nilike ko si Josh kasi I think he is cute. Basically, ganun naman yung point ng Tinder eh. I-judge mo yung tao based on his or her appearance, kung like mo ba o hindi. But anyway, nilike ko nga itong si Josh kasi I think he's the epitome of tall, dark, and handsome. Ganon. Emphasis on the tall kasi 5'11" si kuya mo. Tapos, singkit siya. Moreno, meron siyang mga tattoos. Maganda yung style niya. I could say na he's very cool. Pero ang favorite thing ko about him is yung kanyang smile. The most perfect teeth na nakita ko ever in my life. Tapos, since singkit siya, kapag nagsismile siya, nawawala yung mata niya. And yeah, he's cute. Nag-match kami, meaning nilike na rin niya yung profile ko and we could now chat with each other. Pero ako kasi guys, hindi ako yung unang nagbe-message to anybody ever. Kahit gaano pa ka-cute yan, hindi pa rin ako yung unang magbe-message dyan. Okay, hihintayin ko yan. Ako ang Maria Clara ng buhay mo. And later on, minessage na nga ako ni Josh and hindi ko na po maalala kung ano yung mga unang sinabi niya kasi wala na po akong record ng aming conversation. Wala na po akong Tinder dito, I swear to God. Pero even though hindi ko na naaalala yung mismong conversation, I know na nagkaroon naman kami ng connection. We talked about life, we talked about family, about kung anong ginagawa namin sa aming mga buhay, ganyan-ganyan. Hanggang sa he revealed to me na he's not actually in the Philippines. He is actually staying in UAE for work. So normally guys, yung mga tao na makikita mo sa iyong Tinder account, ay around your area lang. Okay? If ever meron kang nakita na someone from other country, it just means na yung tao na yon paid the app to get yung Tinder Plus so that his profile will be visible on his chosen country. Ganon. So in short, medyo nag-effort at gumasto si Kuya Josh mo para sa Tinder. Kaya niya ako nakausap even though nasa UAE siya. Nung nalaman ko na wala nga siya dito sa Philippines, medyo nalungkot ako kasi I really thought na taga dito lang siya sa Philippines and you know, we could hang out from time to time. Pero hindi pala pwede kasi nga nasa ibang bansa siya. Pero okay lang din, nagtuloy-tuloy pa rin ang aming conversation kasi okay talaga siyang kausap. I think what I admired about him is hindi romantic yung approach niya agad-agad. It's actually casual or friendly, which is refreshing to me, especially sa app na Tinder. As in, ano lang siya, chill, parang friendly type of guy at hindi manliligaw. Ganon. Tapos guys, after weeks of talking sa Tinder, we then moved on to other social media platforms like Viber, WeChat, Telegram, Facebook, Instagram. Tapos we grew closer but of course as friends lang. Okay, kasi yun nga yung approach niya sa akin. And by that time, dama ko rin na parang
both of us are nagkakahiyaan. At parang we are guarding our hearts. Parang pareho kaming ayaw masaktan. Pero nung August of 2016, nagulat ako kasi he messaged me on Facebook asking me kung nasaan ako. So of course, I said, I'm in the Philippines. Then he asked me again where exactly. Tapos sabi ko, nasa QC ako. Tapos he then asked me if we could watch a movie on a Saturday night. Kasi daw, he is actually on a vacation here in the Philippines and wala siyang friends. And na-appreciate ko naman na gusto niya akong makita personally, na willing siyang magsayang ng oras with me even though sobrang konti lang ng time niya here in the Philippines. And then I agreed. I said, game, let's watch a movie in Trinoma. So ayan na nga po, power. So Saturday na, date night na, ako yung pinapili niya ng movie and I actually chose yung horror na movie which is yung Lights Out. Kasi gusto kong dumamoves, okay? Gusto kong matakot sa movie at mapayakap sa kanya. Okay, don't judge me. I'm sure ginagawa nyo rin to. If hindi pa, gawin nyo. Effective siya. Pero guys, medyo #fail kasi mas matapang pala ako sa kanya. At siya pa actually yung napapahawak sa aking kamay at napasigaw siya. So after the movie, we ate dinner. Okay, Chinese food. So meron yan yung mga mami, siomai, dumplings. Sarap. Oh my gosh. Lahat yon gastos niya ha. Even the movie. Ako, puhunan ko, ganda lang. Ganda lang talaga. Joke lang, nagrepresenta din ako na magbayad. Of course, kasi nakakahiya. Pero he keeps on insisting. Sabi niya gusto daw niyang bumawi sa pagsigaw niya sa cinema. So, hinayaan ko na. Tapos, habang kumakain kami, feeling ko nga ako lang yung kumain. Kasi gusto ko talaga yung Chinese food. Tapos, ayun, nakatingin lang siya sa akin. Tapos, he called me cute. At ang kalat ko daw kumain. Then, after the dinner, we had coffee sa Starbucks. And which for me is a very, very bad decision. If you are on a date, please, huwag kayong magkakape. Especially kung first date yon kasi nakakabaho ng hininga. Pero ako, by that time, wala na akong magagawa kasi libreng Starbucks. Tatanggihan ko pa ba? Pero, kudos naman to Kuya Josh kasi prepared siya. Meron siyang mga candies na dala-dala, pampa-fresh ng hininga. Medyo medyo jologs yung candy na dala niya kasi ito yung fresh. Okay, naaalala nyo nung mga high school tayo, yung color blue. Tapos ngayon, meron na siyang mga coats sa kanyang wrapper. Binigyan niya ako ng isa and then yung nakasulat doon sa wrapper nung candy na yon is I like you. So ayun, I think medyo kinilig naman ako doon. Hanggang sa ginabi na kami, talking to each other, getting to know each other more. And we bid our goodbyes and ended the night with a hug. Okay, hug lang. And okay na sa akin yon, I really appreciate it kasi una sa lahat, nabusog na ako sa Chinese food. Joke lang. Hindi, kasi ayun nga, he is such a gentleman. After that date, we kept each other updated via text and we continued to communicate with each other hanggang sa I invited him on my friend's birthday party sa isang hotel room kasi basta may alak, may balak. Joke. Hindi, ito. Kasi yung real reason, yung mga friends ko kasi kilala ko yan. Kapag merong ganap na ganyan, magdadala sila ng +1. And ako, kawawa naman ako, wala akong +1. So, I invited him. Diba? Why not? So, during the party, okay naman. Things went really smoothly kasi he works as a bartender in UAE. So, alam niya kung paano i-open yung mga bottles kahit walang tools. Marunong din siya mag-mix ng drinks na gustong-gusto ng mga friends ko. Bet na bet kasi mga lasinggera sila. To the point na nalasing silang lahat, even si Josh nalasing. Bakit na tayo ng tayo tong buhok na to? Ayun, nung gabing yon ako lang yung hindi lasing kasi nga kapag may alak may van. Joke lang, hindi po ako ganon. Malakas lang talaga yung aking tolerance sa alcohol kaya hindi ako nalasing. But anyway, nung drunk na nga si Josh, magkatabi kami tapos he thanked me. Sabi niya, thank you, tapos meron siyang luha sa mata. Umiiyak siya. Siyempre, medyo na-concern ako and I felt weirded out. And I asked him kung bakit siya umiiyak at para saan yung thank you niya. Sabi niya, meron daw kasi siyang nililigawan na tao na he is spending his time, his efforts, his money for that person kasi he is basically in love with this person. Pero his love is being taken for granted. As in, never daw niyang na-feel na nasuklian nung taong iyon
yung love na binibigay niya. Tapos sabi din niya na na-appreciate daw niya yung mga pagkakamusta ko sa kanya from time to time kasi yung other guy, never siyang kinamusta ever. So ayun, I admired his honesty. I said, you are welcome. Tapos I also thanked him for saying yes for my invitation to the party. Then, he kissed me. Medyo weird kasi feeling ko ako lang yung nakakaalala kasi lasing siya, pero it was still a kiss. So, after that night, nagkaroon pa kami ng more opportunities to hang out, spend time with each other. We tried out various restaurants. And actually, naging super duper close kami to the point na parang yung kulang na lang and yung hinahantay niya na lang is yung aking matamis na oo. Ganda talaga, no? Pero, ito na po yung twist bago ko masabi yun. Umepal naman si school at since graduating nga ako, meron kaming thesis, okay? So ako, I've always been competitive, especially sa schoolworks. Gusto ko ahead ako sa progress ko as compared to my friends, my classmates, ganyan. Kaya naman, sobrang sakit para sa akin. Anong mga last days of submission ng thesis, na-reject totally lahat ng aking idea, lahat ng concept ko for my thesis. So, I have to start all over again. Okay, so I'm left behind for weeks. Ganon. So, wala. Parang naging wake-up call yun for me. Dapat hindi muna ako pumasok to any relationships. Kasi I know myself eh. I know na kapag nasa relationship ako or if I love someone, mas may tendency na mas mamahalin ko yung someone na yun than myself. At nawawalan ako totally ng focus sa ibang mga bagay, sa aking mga responsibilities kasi my sights are set on that person. So, I decided na hindi ko siya sasagutin at pero ayoko din namang basti din siya. Ayokong verbally saktan siya. Ang ginawa ng boba is I ghosted him. Okay, hindi ko siya kinibo, hindi ko siya nireplyan, hindi ko sinagot any phone calls from him. And, ayun, thinking about it, nakokonsensya talaga ako, guys. Kasi parang, iniwan ko sa ere yung tao. Pero yes, may point din kasi na parang, naiinis na ako sa kanya kasi ang kulit-kulit niya, message siya ng message, and parang iniisip ko na hindi ba niya gets na hindi pa ako ready kasi hindi ko siya nire-replyan, ganon. Pero even though hindi yon enough na reason para i-ghost ko siya, para iwanan ko na lang siya basta-basta, dapat kinausap ko siya kasi he has the right to know what is happening. Kasi hindi lang naman ako yung involved doon sa kung ano yung meron kami that time. I know guys, I am horrible, pero ayun yung ginawa ko. And I regretted it. Okay, I regretted it big time. Sana diniretsa ko na lang siya kesa napaasa pa siya. Anyway, another thing pala na ina-admire ko kay Josh is he's very persistent. I think parang magwa 1 month na hindi ko siya nire-replyan pero tuloy pa rin yung good morning niya, tuloy pa rin yung good night niya, tuloy pa rin yung I hope you're doing fine. And I took all those for granted. Hanggang sa after a month, he stopped messaging me. And yun yung time na naisip ko, what if sa akin mangyari yun? Siyempre, hindi ko rin naman gugustuhin. Tsaka, naisip ko rin na I became yung tao na iniyakan niya sa akin nung party. Na yung bagay na pinakaayaw niyang nangyari sa kanya is naulit because of me. So, ayun, nag-creep in na sa akin yung guilt, yung konsensya, and everything. Pero hindi ko siya makausap kasi I definitely know na ayaw niyang makita yung picture ko or even makita yung pangalan ko sa inbox niya. At maiintindihan ko talaga siya if gusto niya akong sapakin dahil sa mga, ayun nga, sa mga ginawa ko. Or I guess sa hindi ko ginawa, which is to be with him when he needed me. Then 2 months later, so that is around December. So, syempre, magki-Christmas na and I'm hoping na malambot na yung kanyang puso. Naisipan ko nang i-message siya at to actually apologize. Kasi nung time talaga na yon,
hindi siya mawala sa isip ko. Not because I want him back, pero pinapatay talaga ako ng aking konsensya. Ako kasi yung tao na wala talaga akong kaaway, and every time na magkakaroon ng sama ng loob sa akin yung isang tao, hindi ko siya makalimutan. Okay? Feeling ko kailangan ko talaga siyang kausapin. So, ayun na nga, December, naglakas loob na ako, minessage ko siya sa Facebook. And actually, titignan natin kung nandun pa rin yung aking message. So, search natin si Josh. I-search natin si Josh. Ayan. Okay. So, ang sabi ko, hey, kamusta ka? Sabi niya, mabuti naman ako, sana ikaw din. Tapos meron siyang peace emoji. Tapos sabi ko, I just wanted to apologize pala. And then he said, for what? Sabi ko, I apologize for everything. Sorry for how I treated you. Sorry for never answering your messages and not updating you about how I am and how I feel. I am sorry I took you for granted. Sabi ko rin, you didn't deserve how I treated you. I only cared about myself and what I want that time. Tapos ang sabi niya, it's okay. I told you even before and I'm gonna repeat it. It's still a good life. Don't think about it, okay? Your happiness would be my happiness too. Sobrang selfless niya na parang imposibleng may taong ganito. Then sabi ko, I feel guilty every time I get reminded of you and how badly I treated you. I cannot believe I turned out to be the guy who I'm scared of. I turned out to be those guys who I previously dated who just left me without saying anything. I'm really sorry. Sabihin ko na naman yung pangalan. I'm really sorry, Josh. You deserve someone better. You are actually the most decent guy I have met and it's not hard to fall in love with you. Tapos sabi ko rin, thank you for telling me that everything is okay. I just have to let this off my chest because it has been bothering me. And then sabi niya, no worries, Rafael. No hard feelings. I have someone guiding me anyway. Thanks to him, I am always safe and happy despite of all those life is giving me. Try to be a good boy next time, okay? I miss you. So, ayun. I think meron na siyang dinidate by that time and he's actually in a very nice place. I just hope na kung sino man yung dinidate niya will not become like me, who's gonna take his love, his affection, his kindness for granted. Yeah, I definitely think I don't deserve him kasi sobrang bait niya. So, ayun. Tapos na ang aming maalaala mo kaya episode ni Josh. So, Josh, iti-take ko yung advice mo. I will be a good boy. Thank you for being an instrument of God in teaching me this lesson. And yes, you deserve all the good things in life. Also, kayo guys ha, hindi ako nagkukwento dito para para ikwento sa inyo yung aking mga kalandian. Pero sana, meron kayong napupulot na mga lessons, especially sa mga girls. Kung meron kayong mga manliligaw, please naman, huwag nyo naman silang paasahin, okay? Kung wala talaga silang chance, kung kailangan nyo talaga mag-focus sa studies, kung hindi talaga pwede kay nanay, tatay, ate, kuya, lolo, lola, tito, tita, sabihin nyo, okay? They have the right to know. Kasi hindi lang po oras, hindi lang po effort yung inaalay nila sa pagliligaw sa inyo, pero pati yung kanilang puso, okay? So there you have it, guys. Thank you so much for watching this video. And thank you then for giving me this platform para learn more about myself. Wow, and I thank you. Kung nagustuhan at na-enjoy mo ang video na to, then please do click the thumbs up button. Mag-subscribe ka na rin sa akin. If you haven't already, follow me also on my other social media pages. Ako po si @RalphWantsYou sa Instagram, Twitter, at Snapchat. Also guys, kung meron pa kayong mga storytime ideas, i-comment nyo lang down below. Tingnan natin, baka may maikwento ako tungkol that topic na masasuggest nyo. Okay? It's a wrap and I'll see you guys again next time. Mwah! The sky is all violet, and if I'm taking shotgun, let me ride it with you.